Hindi po ito sa Botanical Garden o di kaya sa John Hay. Ito po ay isang garden sa tuktok ng isang building o kaya sa fourth floor ng isang gusali dito sa kalagitnaan ng Station Road, Baguio City. Sa pinaka-rooftop ng building na ito, may isang secret garden na nakatago. Ito po ay ang Oh My Gulay Restaurant. So hindi lang garden ito kundi isang restaurant din. Pagpasok pa lang, hindi mo aakalaing isang restaurant dahil ang makikita mo ay isang garden o kaya isang park na very cozy. At the same time, parang garden sa loob ng bahay. So umikot kami sa lugar na ito at nakita namin na restaurant pala ito at ang daming mga arts and relics sa mga kapaligiran. Iba-ibang klaseng decors ng Igorot Arts and Relics. Ang may design nito ay si Kidlat Digia. Siya ang may-ari ng restaurant na ito na minamanage daw ng kanyang mga anak. Namamangha ka sa itsura ng lugar. Very exciting. So, habang kami ay nag-order ng pagkain at hinihintay ang pag-deliver, umikot-ikot muna tayo. Yan po ang kanilang CR sa lugar na yan. Hindi mo akalain na magiging green yung mga tanim sa loob ng restaurant na to kahit medyo madilim siya. Sa bungat ng entrance, nakalagay din yung kanilang menu at nakakatuwa ang pangalan ng kanilang mga pagkain. Karamihan sa sinaserve dito ay mga veggie meat at ito ang aming in-order. Sinubukan namin dahil sabi ng waiter, yan daw yung best seller nila. Pagkatapos kumain, mag-burn calorie muna tayo. Iikot-ikot muna tayo sa lugar para makita at matunghayan natin yung mga kakaibang mga Igorot decors, art and relics na nasa paligid. It's very interesting to see all these arts. Hi Pastora, hello. What is in your hand? Let me see the menu. Wala stick bistek. O ano pa kaya ang dessert na pwede nating i-order o kaya kainin. Nag-order muna ng barakong kape at habang sinaserve din nila yung kape, ikot-ikot pa rin tayo. Tingnan natin kung ano yung beauty na makikita natin sa loob. Nakakatuwa talaga. Ako ay naintriga sa unique decors na nandito sa loob ng cozy and very nice restaurant na ito. Actually, tahimik dito, hindi siya maingay. Kaya it is an ideal place for people na nagkakaroon ng secret meeting na ayaw nila na maingay o kaya ano yung paligid nila. So pwede dito yung chikahan na gusto nyo, kayo-kayo lang. Karamihan sa mga tables dito ay good for 1, 2, or 3. Pero pwede rin pang grupo. Pagtagpi-tagpihin lang yung mga lamisa at pwedeng makaupo yung mga kasamaan nyo pag isang grupo kayo. O tingnan nyo yung mga relics nila. O lahat sa paligid, hindi mo akalaing restaurant talaga ito. Parang isang park sa loob ng bahay. So pagpunta sa window na ito, makikita mo ang SM at saka overlooking parts of hindi Station Road, sa likod ng Station Road down doon sa Harrison. Hindi lang din karamihan ang tao dito, hindi siya crowded. As makikita nyo, isa, dalawa o tatlo yung nasa table. Sa pagkain, okay naman, price is 200 something pataas kasi nga naman doon sa place na pwede mong upuan, marami kang mabibview at makikita. Kaya okay lang din yung pagkain. Actually, may nakita akong foreigner dito na mag-partner na nagdi-date at kumain din sila. So umikot-ikot pa rin ako, tiningnan ko yung mga bawat decor sa sulok. Kasi hindi lang sa wall decor, kahit yung mga upuan, lahat ng mga kagamitan ay is very unique. It's an Igorot relics in arts. Kasi nga Igorot nga naman ang may-ari at saka ang nag-design nito. Bababa ka dito, parang kuweba, pero pagdating sa baba, ang makikita mo ay yung pinaka-garden ng place na ito. So, dadaanan muna natin yung parang sala. Just like in a home na meron tayong living room, ayan o yung mga decors nila na nilagay. Ayan, nag-display sila ng mga idols. Pagpasok mo pa lang, yung coziness niya parang haunted house na
It's not a haunted house feeling, but it is a cozy place to stay. Pero ang ayaw ko dito yung mga idols na naka-display sa mga corners. So, bababa tayo dito para makita natin yung itsura dyan. Ayan o yung garden nila. Actually yan, it's a frame na nilagay sa ilaw. So, tingnan nyo may mga igorot, yan yung mga relics. Yung mga basket, kagaya ng mga antiques na nasa loob ng bahay ng mga karamihang igorot. Ikutin natin yung kanilang garden. Sa may tabi, meron din siyang fish pond. O kaya, it's just a small, actually upuan yan. And then beside that is meron siyang fish pond. Ang ganda talaga yung lugar nito. Pwede kang, malamig siya, hindi siya mainit kasi madaming halaman sa loob. Ang pinagtataka ko, medyo madilim. Hindi naman siya very bright sa loob, pero yung mga plants na tanim nila is green na green ang kulay. Pwede palang tumubo yung mga tanim sa loob kahit medyo madilim. Tingnan nyo, hindi siya bright na bright. Ano siya? Ang part na to ay sa baba. Medyo maluwang dito ng konti. Pag aakyat ka sa taas, may hagdanan na kahoy paakyat para makarating ka sa taas. O ayan yung kanilang menu na nakalagay dyan sa may basin na yan. Ayan yung sinasabi kong fish pond nila. May mga isda dyan na koi fish. O ayan Ganda, di ba? Hindi nyo akalain na nasa rooftop ito ng isang building dyan sa Station Road. Siya si Kidlat Digia ang may design o may-ari ng restaurant na to. Sabi nila, ang nagmamanage daw ngayon ay yung mga anak niya. Pwede din dyan, bumaba ka din dyan. Parang nakakatakot pero hindi siya nakakatakot. Pwede kang bumaba dyan. It's just like a haunted house pero hindi siya haunted house. Ito, akitin mo yung hagdan na ito para makapunta dyan sa kanyang second floor. Hindi mo akalain na nasa tuktok ng building ito. Ang galing ng design. It's just like a park inside a home na hindi kasi restaurant ang dating Ang dating pagpasok is parang bahay lang. Hindi masyadong marami ang tao pero maybe at times maraming tao din. Ayan, dumating na yung ating kape. Magkape na tayo ng Barako. You can have your own drinks, pwedeng hot chocolates or any kinds of drink. They have varieties of drinks na pwedeng orderin dyan. Bunong braso sina ate at kuya. Ayan yung mga ka-table natin, our friends, na kasama nating nag-dinner sa lugar na ito. Next time, babalik uli kami dito. It's already 8 o'clock, so we have to go. Medyo nalock tayo sa pinto, kaya tumawag tayo ng tulong para mabuksan yung pinto. So, paglabas ng building na yan, Station Road na kaagad. And then, ito na po yung Malcolm Square sa gabi. Dumaan ako dito pauwi para kukuha ng sasakyan dyan sa La Trinidad Station, Jeepney Station. Ito po ang Baguio City at night.